Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Sunday morning na malupit. Grabe yung nangyayari ngayon mga lodi. No, sobrang tindi. Sa sobrang tindi nga, ayaw nang mag-open ito crypto bubble natin. Kaya na pa ito naka-open. Sobrang lupit mga idol. So grabe. Alam nyo, yung news natin ngayon na nakakataranta to, no? Maraming magpapanik, maraming mafufad, no? Pero mamaya, nako, matindi yung mga sasabihin natin. So bago tayo mag-start mga idol, palike muna ng ating video. At syempre sa mga gusto ng ganitong update, everyday news update sa crypto, sa trending news all over the world, mag-subscribe na kayo sa ating channel mga idol, no? So umpisahan na natin ng kahit walang crypto bubble. Kasi medyo pulahan, no? Yung ating market ngayon mga lods, no? Kaya ano bang reason? No? Kasi kanina to mga idol nangyari. So sa mga nagtatanong, sige, mamaya ako nag-check yung ating trade, no? Dito muna tayo sa ating trending news kasi ito yung pinakamainit na news natin ngayon, mga lodi, gravities. No, ito yung pinaka ng araw natin, no? Breaking. Ayan, nako. Basahin ko na. President Trump says the US has completed 3 attacks on nuclear sites in Iran. The US is officially striking Iran. So ito yung post niya sa Truth Social, no? We have completed our very successful attack on the 3 nuclear sites in Iran, including Fordow, Natanz, and Esfahan. No? All planes are now outside of Iran airspace. A full payload of bombs has dropped on the primary site. Fordow, all planes are safely on their way home. Congratulations to our great American warriors. There is not another military in the world that could have done this. Now is the time for peace. Thank you for the attention for this to this matter. So binomba na nila yung Iran mga idol. Ano yung magiging reaksyon ng Iran yan? Kaya nga siguro biglang nag-drop yung market dahil uncertain, o kumbaga hindi alam ng mga tao kung ano yung magiging mangyayari nung ginawa ng US yun. 'Di ba? Pwede na magkaroon ng World War 3 or magkaroon na ng war between Iran and US. So nagkaroon ng ganong fears, kaya siguro nagbumagsak yung market. 'Di ba? Sabi dito, Fordow is gone, mga idol. Isa yun sa mga binagsakan ng ng bomb, ng B2 bombers, mga lodi. Ito yung B2 bombers. Grabe, hindi nila na-detect to, mga idol. Hindi na-detect ng Iran to, mga lods. Nagulat na lang sila. Sobrang lupit na itong B2 bombers na to, mga idol, no? B2 bombers were involved in strike on Iran's nuclear site. So, ito kasi yung parang matinding weapon ng US. Isa to sa mga malupit na advanced weapon ng US, itong B2 bomber. So, ginamit na nila, mga idol. Meron nga rito tawag dito, footage, no, na ito daw yung footage ng B2 bombers, mga idol, no? Pero kasi sa PAX to, so medyo, ito ba yung mga nuclear site? Kasi nakalagay dito, footage of USA strike on Iran nuclear sites. So, ayan, no? Grabe, no? Boom. So, ayan. Siyempre, hindi ko na ipi-play kasi Fox News to. Baka makapiright tayo. No? Pero nagkaroon sila ng mga footage na ganun. Tapos, ito yung malupit. Kasi, di ba nag-post si Trump sa Truth Social niya? President Trump last 3 Truth Social posts before Truth Social went down. Mga idol, no? So, nag-down yung Truth Social sa mga post niya. Sabi niya rito, I will be giving an address to the nation at 10 p.m. at the White House. So, ito yun Asan na ba yun? Sige, basahin ko na to. At the White House regarding our very successful military operation in Iran. This is an historic moment for the United States of America. So, mamayang alas 10 daw to. Kaya lang kasi alas 9 pa lang dito sa akin habang ginagawa ko to. So, baka kumilos pa yung market mamaya. No? So, abangan natin yan, mga idol. Kaya nga sabi dito ng IRGC, so isa tong, hindi ko alam kung anong-ano to sa Iran link channel, an RIGC link channel just put out a message, no? Sabi dito, the United States has declared war on us. This is war. It has officially begun. Sabi dito ng mga idol ng IRG
channel, mga lods. No? Ano ibig sabihin nun? Nako. Pero mga lods, ito isa pa to. Isa sa mga, ito, deeds din to. Israel, ito naman Israel eliminates Quad Force commander behind October 7 massacre. So ano to? Si Said Izadi was a terrorist, financer and arms supplier to Hamas. Oh, ayan adios in a stunning precision strike. So siya talaga yung tinarget, mga idol, no? The man who fueled the massacre is no more. Jewish vengeance looks like this. So parang talagang tinarget siya, mga idol, no? At deads na to. Siya daw yung behind sa October 7 massacre. Nako, binura sa mapa, sabi nga niya, ni idol, no? Grabe mga nangyayari ngayon. Tapos, pero mga lods, dahil nga inatake ng USA yung Iran, yung 3 nuclear site nila, nagpost, yung Israel naman ang nagsabi ngayon, Israel says the world is now safer place. The world is now a safer place following US attack on Iran's nuclear facility. So parang ganun nga, mga idol, parang sinabi nila, okay, wala na silang nuclear, so okay na ang mundo, no? So ganun, totoo ba yun, mga idol? Ano masasabi nyo dito sa mga nangyayari ngayon? Grabe, binomba na ng US yung Iran. Nako. Kaya siguro nangyari yung mga drop sa market Ang crypto bubble to, ayaw talaga mabuhay. So ayan, grabe, pati crypto bubble naapekto, nagputukan na. So ito na, Trump to address, so mamayang alas 10 to, mga idol, siguro alas 10 ng umaga sa atin to. This is in regard to the US bombing ni Iran's nuclear. So grabe, no, pagka-post niya ng tatlong post na yon, nag-down yung Truth Social, mga idol. Ganun katindi si Trump. 'Di ba? Ay, ganun siya katindi. Nag-down yung social media site pag-post niya. So ito, isa naman to nakakalungkot na news, mga idol. Trending news to sa Brazil, Southern Brazil. Mga idol, hot air balloon carrying 21 people crashes in Southern Brazil. So tanggalin ko na kasi trending to. Ayan, mga idol, hot air balloon. Totoo to, mga loads, no, sabay umapoy at nasunog, no? 21 people yung nandiyan, no, habang umaapoy yan, habang bumabagsak. Oh my God, no? Ito pa ata yan, no? Sabi dito, hot air balloon carrying 21 people crashes in Southern Brazil. 8 confirmed dead. 13 with very critical injuries. Grabe, no? Tangina, may nabuhay pa doon. Grabe yung yung pagbagsak na yun, tsaka pag sunog ng mismong air balloon. No? Ang dami naman kasi nila. Di ba pag mga ganito, onti lang yung laman, siguro mga 5 lang, 6, mataas na yung 10. 21 sila dyan. May sounds ba? Meron. Ayan, no? Ito yung pangyayari. Umapoy na dito, mga lods, no? Nasunog na dito pa lang, paangat pa lang sila. Hindi man lang sila tumagal sa ere. Alam, may nalaglag na, Pucha ragisyon. Oh my God. Dead on the spot. Ito, may nakakapit po. Damn. So kahapon to, mga idol, kahapon lang yan, Grabe, no? Yun, nalaglag na isa, tas tuloy-tuloy na to. Oh, grabe yun. Grabe yun, mga idol. Tama yung sinabi dito, horrifying. Grabe. So kahapon yan, mga loads, no? Ito yung mga trending news natin. Grabe naman yung mga news natin na yun, mga idol. So dito naman tayo sa news natin sa Pilipinas. The Philippines entry into the ranks of upper middle income economies is not likely to happen this year or the next year, according to the World Bank. So kailan daw mangyayari na parang umakit man lang tayo sa middle income ranks? Philippine rise to upper middle income rank likely delayed to 2027, World Bank said, mga idol, no?
Oh, as long as there is corruption happening, it would not be surprise. Oh, grabe. Philippines, save the Philippines, mga idol. No? Wala talaga. No, wala talaga. So ito na. Balitang crypto na tayo, mga lodi. Boom! Grabe talaga 'yung nangyari. So, ma-share na natin 'yung mga ano natin. Crypto natin, no? So dito na tayo sa crypto news. $370 million liquidated from the crypto market in the past 60 minutes pa lang. $330 million mga idol ang nadurog, kasama na ako doon. Hindi naman ito nadurog kasi may take profit tayo dyan. So, tinamaan na yung lock profit natin na $100. So, nakuha na natin yung $100 natin, mga idol. So, yun na. Tinamaan na siya eh. Tinamaan na, lintik na. So, okay na yan. At medyo masaya ako dyan. Alam niyo kung bakit. Kasi nagbodega na ako kanina pagkagising ko. At kinuha ko na yung panalo natin na $100. At syempre yung bukod doon, syempre yung ano natin yung margin natin. So umabot din siya ng mga 8 o 9 ata. Tapos yung mga panalo kong trade ng mga nakaraang araw, sinama ko na. Tapos nagbodega ako ng 2 coins. So kung susumahin natin, 6 na yung coins na hawak ko, mga idol. Kaya lang bawal sabihin, sabi ng SEC ng Philippines, kasi parang inuudyokan ko daw kayong bumili nun. So hindi ko nasasabihin. Meron akong 6 na coins, pero maliliit lang yun mga lods maliliit lang yung ngayon kasi more on ako parang pinapadami ko yung coins na hawak ko kasi tinitingnan ko lang yung mga magagandang chart na talagang feeling ko lilipad, no? So 6 lang na maliit lang na invest doon, mga lods, no? So hinati ko lang yung ating assets sa hindi pa nga pantay-pantay eh. Kasi bumili na ako ng 4 nung nakaraan. Tapos ngayon, so sa profit natin na nakuha, tsaka yung profit natin sa trade, hinati ko lang yun. So medyo maliit lang sila yung ngayon sa bagong dalawa. Medyo maliit naman lahat, hindi naman ako mayaman, mga idol. Hinati lang natin sa 6. No, so medyo natuwa ako kasi meron na akong hold na 6 na coins. Nating mamaliit lang na invest, 'di ba? So okay to, mga idol. Mamaya gabi, kasi ako muna mag-trade ngayon, linggo kasi mga lods eh. Baka Tuesday na ako mag-trade or Monday bukas. No, pero masaya ako dahil tagal ko nang hinihintay na tamaan. Sabi ko nga sa inyo, susundutin yan eh. Baka nga bumaba pa yan dito eh. Mga idol eh. Ano ba sabi natin? 'Di ba? So, pwede niya pang kunin to, no? Yung nandito sa ilalim. Ayan, no? Ayan, laking pera niyan. Mamaya, makikita niya. Saan ba? Saan na? Ito. So, andito tayo, di ba? Ito yan, mga idol, yung liquid. Yung, nakita niyo yung, ayan, no? Nakita niyo itong dami ng pwedeng i-liquidate dyan. Nasaan tayo? XRP. So, bandang $2 to 1.9. Charagis yan, ang lapit lang yan. Mga idol, 1.9. Dito lang yan, oh. Oh. Dito nga lang yung 1.9 kasi dito sa ginuhitan ko, 1.6 na to eh. So, dito lang sa 1.9. Mga idol, nakita niyo yung perang maliliquidate dyan, napakadami, oh. Ayan, oh. Oh. Kaya pwedeng abutin pa yan ni market maker bago tayo lumipad. Ayun yung sinasabi natin, no? Oh, saan yan, sa XRP, sa Ethereum naman ganun din. Nandito pag umabot ng mga nasa 2,289 dollars, no, dito to 22, sabihin natin 22. Ayan, dami rin sa Ethereum. So ayan ang mga dapat na alam na, kumbaga, pwedeng mangyari yan, no? Malaki yung possibility na kunin muna yan kasi sayang yan eh. Kung ikaw ba naman kaya mong kunin yan, ba't di mo kukunin? Di ba? Kunin na muna namin kayo, no? Bago tayo lumipad. So, baka nga mangyari pa yan. So, ako, kasi sa tingin ko nga, bababa pa to. So, tahimik muna tayo. Tahimik muna tayo. Pero ayoko mag-short eh. Ayoko mag-short, mga lodi. Baka madisgrasya ako eh. Kinakabahan pa ako pagdating sa mga ganyan. No, so pwede naman mag-short. Tatry ko mamaya, siguro maliitan lang, mga idol, no? Tapos once na bumaba na siya, take profit sabay long naman, no? Pwede 'yun. Kaya lang pag-iisipan ko muna. Mas importante kasi sa akin 'yun sa magbodega mga lods eh, 'di ba?
Pero sabi nga mga idol, marami talagang na-liquidate ngayon, kulay pula. Kaya, pakita natin yung ating camel. Para sa mga portpolyong pulahan. Ito, para sa mga portpolyong pulahan, ito po ang sounds ng inyong portfolyo ngayon, no? Tapos kinikis ko kayo. Ayan, kinikis ko muna kayo, ha? Habang hinihingal yung portfolio nyo, ha? Ayan. خلاص 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 شوف Kita nyo na, narinig nyo na yung sounds ng portfolio nyo, mga idol. No? Grabe. Ayan yung nangyayari sa atin ngayon, no? Tapos, eto, taragis yan. Eto si David Schwartz, sumasabay naman to, no? Biglang nagpo-post na lang bigla. No, alam niyo naman pag nagpo-post si David Schwartz, mga lodi, nagkakaroon ng mga haka-haka yung mga tao, no? Dinidecode nila kung anong sinasabi nito. Kasi hindi naman siya nagpo-post ng wala lang kung na hindi sangkot sa XRP. Lagi sinabi niya na yun dati na pag nag-post siya, talagang may patama. So kayo na lang bahala mag-decode. So sabi niya rito, why would you blade tenderize a prime rebuy cap stake? So ang nakalagay dito, $57, no? So marami nagsasabi dito, ayan, everybody going to be like XRP going to $57 now cause the David posted the peak of stake. So ayan, yes, 57.44 price confirm, sabi. So kayo lang bahala kung may iniwala kayo dyan, ha, mga idol, ha. Pero ito matindi to. No? Boom, sabi dito ni Edo Parina, mga idol, huge Ripple ad on Wall Street Journal features RLUSD. Nako, ayan, a stable coin from Ripple. Sabi, no? Alt season vibes. Mga idol. Anong masabi nyo dyan? Tas eto naman, medyo sinama ko to kasi ang galing nito. Now you can buy food and drinks in Japan. Sa Japan to, mga idol, ha. Now you can buy food and drinks in Japan using XRP via Shaman Wallet. So ito, wala kasi akong Shaman Wallet, goods, kasi hindi ko alam kung goods to sa Philippines, mga lodi. Goods ba to? Sa mga tagapanood natin dyan, merong Shaman Wallet sa inyo at goods ba yan? Baka kasi yung iba merong Shaman Wallet pero OFW. So gusto ko sana yung mga nasa Pilipinas para ma-confirm kung pwede siya sa Pinas, no? Pero shoutout syempre sa ating mga OFW dyan. Love na love natin yung mga yan, mga idol, no? So grabe, ganun-ganun na lang, no? Scan na lang, pwede ka nang bumili ng pagkain at drinks. Okay, goods na goods. So eto, kung hindi man etong pagbobomba yung dahilan kung bakit nag-drop yung market, baka ito yun, mga idol, no? Stable coins are now digital cash only kasi may nilabas na yung parang rules, mga lods dito sa Genius Act. So merong mga madidisappoint at meron ding iisipin to na bilang positive news, no? If your stablecoin pays you interest, you're violating federal law, no? Let's talk about. So ito, mga idol, the Genius Act draws a brutal line. Matindi to. No permitted or foreign stablecoin issuers may only offer any form of yield, interest, or reward purely for holding the token. That means staking, lending, farming, or rebasing stablecoin is illegal, no? Kasi parang inaasahan na natin to dati. Isipin mo, pwede kang mag-yield or mag-stake ng stablecoin. Stablecoin, mga idol, no? So wala ka nang isipin doon, hindi na. Kumbaga minsan kasi pag nag-stake ka, tapos bumabagsak yung depende sa coin na hawak mo. Halimbawa, Cardano, nag-stake ka ng gantong price, tapos biglang bumagsak, or kung kukunin mo na siya, drop yung market. So, parang may mga negative na tama, no, kapag sa ganun. Pero pag stablecoin, kumikita ka nang hindi nababawasan yung asset mo, sure ka na stable lang yun, tapos nadadagdagan. So, ang ganda sana nun. Pero sabi dito, that means staking, lending, farming, or rebasing stablecoins is illegal. Oh my God, no? The goal
Regulators want to separate digital dollars from bank-like products. So, syempre, yung mga bangko parang, ano yan, swerte nyo naman. Ano yun? Kayo, magaganyan, di kayo na lang yung tinangkilik, tablado na kami. Parang ganun. So, nainis sila. So, ayaw nila. Na? Stable coins are now cash equivalent, not investment vehicle. No more savings account on chain. No more magic apps. Ano ba yung year to? Yung Y. Ayan. Who gets hits hardest, mga idol, no? Sino daw yung tatamaan? Yung Anchor, Curves, Prox Yield Back Model. Any DeFi protocol offering risk-free interest on stable coins, these are now legally indefensible, mga idol, no? So, they were ready to launch etong XRL, di ko alam to mga lods a yield-bearing RLUSD product. Wala, hindi ko pa to But they scrapped it after a legal review. They saw the writing on the wall. So, regulation first, design, ito yung equal survival daw yan. Mga idol, no? XPX lives, XRL dies. Ano yun? Hindi ko alam itong dalawang to. Mga idol, focus lang ako sa XRP, ba't biglang nagkaroon ng XPX tsaka XRL? Ayan. This is in PAD, it's federal law. Ayan. The next wave of shutdowns will come from compliance failures, not crashes. And the only yield that survives will come from real performance, not baked in bribes. Stay sharp. DeFi is being rewritten, sabi mga idol, no? So sa mga comment dito, mga idol, parang yung ano ni Pompeius, no, yung kanyang thoughts dito medyo exaggerated naman daw, no? Ayun yung sinabi ni Grok Ayan, no? However, calling it a nuke for DeFi is likely exaggerated. Some argue it brings regulatory clarity, potential boosting mainstream adoption, and new DeFi opportunities. The impact is debated with adoption possible but challenge real. So ayan, hindi natin alam kung negative na talaga yun. Baka naman positive din yun, no? Sabi dito ni XR Patriot, nope, you can stake it. It just can't inherently generated yield, sabi rito. Overlooking one key term is regards to DeFi yield, stablecoin issuers. The banks did not want competition, no? Ayan mga lodi So, hindi pa naman tapos, mga idol, at di pa rin naman ito napipirmahan ni Trump. Baka may magbago pa. Ano yan? Kumbaga, abangan na lang natin yung mga susunod na pangyayari. Pero taragis, no, mainit-init talaga yung mga news natin ngayon. No, bukod dito sa bombahan, mga idol, no? At tinamaan na yung lock profit ko. So, ayun. Pero masaya ako dun mga lods, kasi nakapagbudega na ako. Nakadagdag ako ng 2 coins Pero maliliit lang syempre, no? At eto ang medyo nag-trending to. Sabi dito kasi ni Dom, sabi niya dito, so, if Bitcoin creators is unknown, who runs the Bitcoin X account? Kasi pag meron Bitcoin account, mga lodi, 7.7 million yan. No, followers. Oh, sinong nasa likod nitong ano na to, page na to o account na to, no, ng Bitcoin? Kung hindi kilala, no, yung creator ng Bitcoin. Nakita ko na naman to. Mga David Schwartz to Pero ang sinasabi nila dito, baka daw si Michael Saylor, no? Yan, no? Gay guy. Sabi daw si ano rin daw, si David Schwartz. Pero marami nagsasabi si Michael Saylor, mga idol Kayo, sa tingin nyo, ayun yung tanong. Si Gary Gensler. Sino ang nasa likod ng Bitcoin, no? Ng Bitcoin na account ng X na merong followers na 7.7 million followers, no? Sino kaya? Pero marami nagsasabi si Michael Saylor. Pero sa tingin ko masyadong obvious si Michael Saylor,
no? Mukhang hindi siya. Basahin ko lang 'tong sinabi ni Prince, no? Exactly. What's funny is that Satoshi holds the biggest bag. He hate big governments and banks. The main purpose was peer-to-peer. He didn't make an agreement. He would not sell. No, imagine teaching every BTC holders a lesson about greed and he starts selling. Ito kasi mga idol na. Unang-una, ang purpose kung bakit ginawa yung Bitcoin is ayaw nila sa government, gusto nilang kontrahin. 'Di ba? Yung bangko, kumbaga, ayaw nila yung sistema ng bangko. Gusto nila yung kaya nila ginawa yung Bitcoin kasi gusto nilang baguhin yung sistema. Tapos ngayon, gusto nilang bilhin sila ng bangko. Gusto ng mga yung main purpose ng Bitcoin binabaliktad na ng mga Bitcoin maxi. 'Di ba? Na may pag-partner tayo sa mga banks, ganyan, that magamit tayo ng mga banks. Tuwan-tuwa yung mga Bitcoin maxi kapag sinasabing pwede nang gamitin o ipang trade or something yung Bitcoin sa lahat ng bangko. Tuwan-tuwa sila. Ayaw nga yung main purpose nga hindi ganoon 'di ba? Bakit ngayon ganun na yung gusto? Tapos, eto yung isa pa. Hindi naman gumawa ng agreement si Satoshi na hindi niya ibebenta yung kanyang hold na 1.1 million Bitcoin. Wala namang kasulatan na hindi niya ibebenta yon. Paano kung bigla niyang ibenta? 'Di ba? Ganun yung parang sinabi dito, mga idol, no? Pero sa inyo, ano sa tingin niyo sino sa tingin niyo ang nasa likod, no? ng account na to? So, tingnan natin muna to, mga idol, no, yung ating mga coins, no? So, ngayon, syempre drop lahat, no? Tinignan ko yung mga matitinding coins na pwedeng sa akin lang yun, no? Yung tinignan ko lang. Kasi meron na ako ng iba dito, yung Hyperliquid, ang mahal pala nito, mga idol, no? Tsaka ang ganda ng chart nyo, tignan mo. No, talagang kahit i-zoom out mo, panalo, Pinaka lowest niya nasa 500. Nakita kasi ako ng post na nagkaroon ng event sa Pilipinas yung mga parang Hyperliquid community. Sabi ko, ang dami rin palang community ng Hyperliquid. Tapos tinignan ko yung chart niya. Sabi ko, ang ganda ng chart to. Ano, malupit. So, tinignan lang natin yung mga coins, no? Check ko nga ito. Ito, ang ganda na kasi. Para lang sa akin to, mga lods. Ang ganda ng itsura ng Aptos, no? Every downtrend niya, umaangat siya. Di ba? Pag drop niya, angat siya. Tapos drop, angat, drop, angat, drop! Nako. Meron pang isa. Ito din. Nag-pump to nung nakaraan, mga idol, no? Dito banda sa part na to, sa 1 month natin. Nag 100% pump to, no? Simula dito, mula 17, 16 pesos, no? Umabot siya ng 30 something. So 100% pump. Tapos ngayon bumalik na siya, no? Bumalik na siya doon. So pwede, kumbaga, kung bibili ka, 'di ba? Napakaganda niya na, no? So ayun lang yung mga nakikita ko dito, mga lodi, no? At syempre yung mga ISO compliance natin, mga idol, no? Oo nga pala. One month din to, max. Pwede rin, no? Para mo may drop pa pero maganda-ganda na to. 2024. Check natin yung mga ibang coins dati. No, yung Gala, yung mga maraming sobrang baba na ng Gala. Yung max natin to. Grabe na yan, no? No? Grabe na. Ano pa ba? Atlas. Ito yung mga gaming coins dati na goods, no? So ngayon talagang drop. Grabe to. Ano na to, parang rug pull coins na yung Atlas. No, rug pull coins na, grabe, no? Ubus talaga pera mo diyan. Kung nagano ko diyan, ito rin, SLP, boom. Ayun yung mga tsura ng mga rug pull. Pero hindi ko sinasabi rug pull to, mga idol, Pero ganito yung mga itsura ng mga ganong coins, no? Ng mga nagra-rug pull, ganito yung itsura.
Ron coins natin. Check natin. 24 pesos. Grabe. Laglag ang toka. Mga loads, no? AXS. Daming ano. Boom, durog din. Mga lodi. 8,000 yung ano nito, yung all time high. Tanda ko pa yung nagbe-breed kami ng Axie. 8,000 yung ano, yung AXS. Kailangan mo ng ano, ng dalawa o minsan isa lang, pero minsan dalawa eh. 'Di ba? Ito nga isipin mo 16,000, nagbe-breed ka lang ng isang Axie, tapos ngayon magkano yung presyo ng Axie? Oh my god. No? So, nang bilis ng panahon, mga idol, no? So, mabilis bumagsak, mabilis din lumipad. So, nasa inyo na yan kung kaya nyo yung tiyempuan o hindi. Pero lagi kayo mag-iingat. Do your own research. I'm not a financial advisor. Huwag nyo akong basihan para bumili, magbenta o mag-hold ng coins. At dapat kayong mismo ang nagre-research sa inyo, mga idol. No? So, ayun lang muna tayo ngayong umaga. Grabe yung ating news ngayon, mga lodi. At mamayang gabi, magkakaroon ng press conference si Papa Donald Trump, mga idol. So abangan natin kung ano yung sasabihin niya dyan. Baka gumalaw yung market sa sasabihin niya. So abangan natin yan. Mamayang gabi mag-update ulit si Jeblo, mga lods. Kita-kits tayo mamayang gabi. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up mga idol. I'm Batman. Peace.